Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Monsi. Ayaw nating mawalay sa ating mahal. Bagkus gusto nating mananatili sa Kanya. Tama o mali? Tama. Gayon din, kung mahal natin ang Panginoong Hesus, ayaw nating mawalay sa Kanya, gusto nating mananatili sa Kanya. Tama o mali? Very good. Ngayon, ang ating pananatili sa Panginoong Hesus, yan ang ating tatalakayin. Sa alin kinukumpara ang ating pananatili sa ating Panginoong Hesus? Ikalawa, paano mangyayari ang ating pananatili sa ating Panginoong Hesus? Pangatlo, paano natin malalaman na tayo ay nananatili sa ating Panginoong Hesus? At pang-apat, ano ang magiging resulta kapag tayo ay nananatili sa ating Panginoong Hesus? Ang mga tanong na ito ay may sagot o matatagpuan po natin ang sagot sa mga tanong na ito sa mga pagbasa ngayong ika-5 linggo ng pagkabuhay. Unang tanong, sa alin kinukumpara ang ating pananatili sa ating Panginoong Hesus? Sa tanong na ito, sa aling pagbasa natin matatagpuan ang sagot? Saan? Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ano bang sinasabi diyan na kinukumpara ang ating pananatili sa Panginoon? Sinasabi, kinukumpara tayo sa mga sanga na nananatili sa puno ng ubas. Ikalawa, yan ang pagkukumpara sa ating pananatili sa Panginoon. Tayo'y tulad ng mga sanga na nananatili sa puno ng ubas. Ikalawa, paano mangyayari ang ating pananatili sa Panginoon? Sa tanong na ito, sa aling pagbasa natin matatagpuan ang sagot? Sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan. Bakit? Ano bang sinasabi diyan? Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Juan, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. Kaya kapag sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, ay mangyayari ang ating pananatili sa Diyos.
Kaya kung gusto ninyong manatili sa Diyos, sundin ang mga utos. Ikatlo, paano malalaman na tayo ay nananatili sa Diyos? So alam na natin kung paano mangyayari. Pero, para masiguro, paano natin malalaman na tayo ay nananatili sa Diyos? O sa aling pagbasa naman natin matutunghayan o makikita ang sagot sa Ebanghelyo. Very good. Ano bang nasasabi sa Ebanghelyo? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang naibigan ninyo at ipagkakaloob sa inyo. Kaya kung tayo ay nananatili sa Panginoon, malalaman natin na ipagkakaloob sa atin ang hinihiling natin sa panalangin. Maliwanag? Kaya kapag nagdasal tayo at ipinagkaloob sa atin ang ating kahilingan, iyan ang pruweba na nananatili nga tayo sa Panginoon. Maliwanag? At panghuli, ano ang magiging resulta ng ating pananatili sa Panginoon? O saan namang pagbasa tatagpuan ang sagot sa tanong na ito? Sa ikalawang pagbasa? Hindi daw eh. Sa Ebanghelyo. Okay? Ano bang sinasabi sa Ebanghelyo na malalaman natin na kung ano yung resulta ng ating pananatili sa Panginoon? Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay mamumunga ng sagana. So, saganang kabutihan. Kapag tayo ay namumunga ng saganang kabutihan, maliwanag na nananatili sa atin ang Panginoong Jesus. So mga kapatid, nakikita na ninyo ang mga palatandaan na nananatili sa atin ang Panginoong Jesus. Una, sinusunod natin ang mga utos. Ikalawa, kapag tayo ay may kahilingan, ipinagkakaloob sa atin. At ikatlo, tayo ay namumunga ng saganang kabutihan. So mga kapatid, sinusunod po ba natin ang mga utos? Amen? So sinusunod natin yung mga utos, maisa na tayo. Ikalawa, kapag may hinihiling tayo sa panalangin, ipinagkakaloob po ba? Amen po ba? Tayo ba ay pangatlo, namumunga ng saganang kabutihan? Amen? Para mahina yun eh. So kung nasa atin yung tatlo, ay siguradong sigurado na si Kristo nga ay nananatili sa atin. Amen?